Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat mga kapatid. Ikatlong linggo sa karaniwang panahon sa pangliturhiyang kalendaryong simbahan. At alam niyo po ba na taon-taon ang ikatlong linggo sa buwan ng Enero ay pinagdiriwang sa buong Pilipinas with a very special permission from the Vatican na ipagdiwang ang kapistahan ng Santo Niño. Kaya ito po ang pinakamatandang debosyon sa Pilipinas. At ang kauna-unahang religious image na nakarating sa Pilipinas at ito po ay iniregalo sa mga unang Kristiyano na nabinyagan po sa ating bansa nung dumating po ang mga Kastila noong March 16, 1521. Kaya kung ating babalikan ang kasaysayan, ito po ay bahagi na ng ating paglalakbay sa ating pananampalataya bilang isang simbahan dito sa Pilipinas. Kaya sa lahat po ng mga simbahan, lalo na po sa Basilica ng Santo Niño sa Cebu at sa mga parokya po na ang patron ay Santo Niño, happy fiesta po sa ating lahat. At syempre, dahil hindi lang naman kayo nagpe-fiesta, buong Pilipinas po, ito po ay isang pambansang pagdiriwang ng kapistahan sa karangalan ng Santo Niño. Pagbati po sa mga deboto ng Santo Niño, sa mga deboto ni San Antonio, kami man po sa pila ay may panalangin sa Niño Jesus na nasa bisig ni San Antonio, sapagkat si San Antonio po ay deboto din ng Santo Niño. At sa mga benefactors po namin, saan man kayo naroon, sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo sa kapistahan ng Santo Niño dito po sa buong Pilipinas. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong linggong ito, sa kapistahan ni Jesus po ang Santo Niño, atin pong pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Mula po sa 10 kabanata, mga talata 13 hanggang 16. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pabayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos." At hanggat hindi daw tayo tumutulad sa mga bata, hindi daw tayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Malapit ang puso ni Jesus sa mga bata. Siya man, minsan sa kanyang buhay ay naging bata. Ang kanyang banal na kamusmusan. Kaya nga meron tayong debosyon sa poong Santo Niño. Ang title po ng aking reflection ay nagsasabing, "Rediscover your inner child for a happier life." Oo nga naman, kapag nagiging masyadong masalimuot na, nagiging komplikado na ang buhay natin, paminsan-minsan, tumahimik din, balikan natin yung panahon ng ating pagiging bata at ikumpara natin ang buhay natin noon sa buhay natin ngayon. Noon, napakasimple lang ang buhay. Walang masyadong hinahanap, simple pero masaya, pero baka ngayon ay komplikado na. Kaya, hinahamon tayo to rediscover our inner child for a much happier life. Meron pong dalawang salita na associated sa word na child. Ang una po ay tinatawag na childish. Masyado ka naman childish. Ang word na childish po commonly ay associated with being silly or with being immature. And these adjectives usually are not positive, no? Ito po ay negatibo because they point to our unfavorable qualities. Ang pangalawa po ay childlike. At ito po, mas positibo po ang kahulugan nito. Meaning, trusting or innocent, and it generally
refers to the more positive or favorable qualities of a child. At yan naman ang nais ng Panginoon. Magkaroon ng puso katulad ng isang bata. Hindi lang maging isip bata. Iba ho yung pusong bata at saka isip bata. Kasi yung isip bata, tumanda na, isip bata pa. Pero yung pusong bata, tumatanda, pero malinis pa rin at hindi komplikado ang kalooban. Alam niyo po ba, nung mga bata pa lang tayo, iniisip natin, sana lumaki na agad ako. Sana makagraduate na ako. Sana makapagtrabaho na ako. Sana makapagbuo na ako ng sarili kong pamilya, matapos mag-asawa. Pero kapag dumating na po tayo sa puntong yon, minsan sinasabi natin, mabuti pa, nung bata pa lang kami. Simple lang ang buhay, walang komplikasyon. Samantala ngayon, may pera nga ako, magulo naman ang buhay. O kaya naman, kinakapos. Mahirap umasa sa iba. Kasi tumanda nga naman, bakit aasa pa sa iba? Kaya hindi nagiging madali at iniisip natin sana, umalik na lang ako sa panahon na aking pagiging bata. Ayun po ay ilusyon na lang. Hindi na po yung mangyayari. Hindi na may babalik ang panahon. Panahon ng pagkakataon, hindi na may babalik ang kahapon. Because the passage of time is simply irreversible. Pero, pwede pa tayong bumalik sa estado ng pagkakaroon ng isang malinis na puso, katulad ng isang bata. Ang totoo, we can no longer recapture our youth, but we can try to cultivate the kind of traits that we once had as children. Di ba? Children are some of the happiest and most fulfilled individuals in the world. Kasi nga, simple ang buhay, walang komplikasyon. And we can learn a lot sa kanilang qualities and attitude. If you have lost your inner child, maybe it's time to rediscover yung bata na nasa puso mo. Na kung minsan dahil sa mga komplikasyon na ikaw din na may gawa, ay nakalimutan mo na. Dahil sa nawala ka na sa focus, naging marumi na ang iyong kalooban, at naging komplikado ang buhay. Kaya nga gamitin natin bata, sapagkat ang kapistahan ng Santo Niño, kapistahan din ng mga bata. Si Jesus, minsan, ay naging bata din. B-A-T-A, bata. Una, B means be yourself. Maging totoo, katulad ng isang bata. In a child, there is no duplicity. In a child, there is no hypocrisy. In a child, there is only sincerity. Sine cera, without wax. Hindi natatakot magsabi ng totoo. Kaya nga, kapag sinabi ng bata, alam mong yon ay hindi kasinungalingan, sapagkat most of the time, ang bata po ay nagsasabi ng katotohanan. It takes courage to be yourself. Pero kung may puso ka, katulad ng isang bata, hindi ka mahirapan na aminin at yakapin ang katotohanan. Letter A means avoid things that make your life complicated. Bakit ba naging komplikado ang buhay mo? Ikaw din naman na may kasalanan. Children, do not analyze past experiences in details like what we are doing as adults. Tayo kasi, sinabi na ang sagot, ang dami pang mga susunod na tanong. Whatever problems that they had during the day are erased by a good night's sleep. And the next morning, magsisimula ng muli. Hindi na pinapasan ang mga problema sa nakaraan. We, as adults, need to develop the ability to let things go and just live happily, katulad po ng mga bata. Kaya, mga kapatid, simple lang naman ang buhay para maging maligaya. Bakit mo naman gagawin komplikado? Ikaw naman din ang gumagawa ng mga bagay na ikabibigat ng iyong buhay. Life is too short to be wasted on worries and useless anxieties. Kaya nga ang payo ko po sa inyo, do not allow the pains of betrayals and disappointments to take their permanent place in your minds and in your hearts. Bakit po? Yan po ang magpapabigat sa inyong buhay at magiging komplikado ang inyong bawat araw. Letter T of bata means try something new. Be curious. Isa po sa mga problema nating mga tumatanda, yung ayaw na nating matuto ng mga bagong kaalaman. Ayaw na nating mag-explore.
Kasi feeling natin, sapat na yung ating nalaman sa ating kapanahunan. Mga kapatid, bawat araw ay nagbibigay ng bagong opportunity upang tayo ay lumago sa karunungan at kaalaman. Hindi yung sasabihin mo na, nung panahon namin, ganun kami. Ngayon, ibang-iba na. Talaga hong ganun eh. Nagbabago po ang mga bagay at pangyayari sa buhay. Kaya wag ho kayong mapagod at magsawa na matuto. Lagi po niyong gawing active ang inyong pag-iisip sapagkat marami pang bagong bagay na pwede tayong matutunan habang tayo'y nabubuhay. Children are not afraid to set out on a new venture. But the problem is, as we get older, fear of failure can become paralyzing to all of us. Hindi na tayo makakilos, hindi na makagalaw, kasi natatakot tayo magkamali. Children naturally and incredibly are always curious. Kapag nagtanong yan, may kasunod pa yung 100 tanong. At yung 100 tanong, may kasunod pa yung 1,000 tanong. Hindi nagsasawang magtanong kasi hindi nagsasawang matuto. Curiosity is the door that leads to a lot of discoveries. Curiosity opens doors mentally and it breeds creativity. Totoo naman po yan. Para sa isang bata, ang bawat ginagawa ay bagong karanasan na nag-iiwan ng bagong kaalaman. And letter A of the word bata, allow yourself to be taken care of. Huwag mong isipin na kung matanda ka na, kaya mo nang gawin ang lahat ng bagay. Hayaan mo na may mag-alaga din sa'yo. Ilagay mo yung sarili sa kamay ng Diyos at hayaan mo ang Diyos na magpatakbo ng buhay mo. We can learn the art of growing without losing our inner child. We can grow older, bigger, and smarter, but we can stay young at heart by keeping our inner child ageless. Kaya nga po, hindi ko mo tumatanda ka na, ay alam mo na ang lahat ng bagay. Kailangan mo rin magdepende sa iba para sa tulong na iyong kinakailangan. Kaya mga kapatid, sa kapistahan po ni Jesus pong Santo Niño, inaanyahan po tayo ng Panginoon na muling balikan, i-recapture, i-rediscover yung pagiging bata natin sa ating kalooban. Kaya't sabi ng Panginoon, pabayaan yung lumapit sa akin ng mga bata, huwag silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Bumalik tayo sa mga basic, mga essential things in life. Hindi kailangang maging komplikadong maraming bagay sa buhay upang tayo ay maging maligaya. And so, once again, I say, rediscover your inner child for a much happier life. Maligayang kapistahan po ng Santo Niño sa lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kapistahang pinagdiriwang namin, sa karangalan ni Jesus po ang Santo Niño, nawa'y maunawaan namin ang tunay na kahulugan ng pagdidibusyon sa banal na kamusmusan ng iyong anak na si Jesus. Patuloy mo kaming hubugin sa pagkakaroon ng puso katulad ng puso ng iyong anak na si Jesus, na nanatiling bata sapagkat malinis at walang ninanais kundi gawin ang iyong kalooban. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Magpalain po tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen.